Ito ang GMA Regional TV News. Patay ang tatlong magkakamag-anak matapos masunog ang isang residential area sa Isabela, Basilan. Sa Lapu-Lapu City naman, dito sa Cebu, sugatan ang dalawang minor de edad sa pananaksak ng isang gwardyang nakainom ng alak. Ang mainit na balita hatid ni Luan May Rondina ng GMA Regional TV. Dalawa ang sugatan matapos manaksak ang isang lasing na gwardyang off-duty sa Lapu-Lapu, Cebu. Kabilang dyan ang isang binatilyo. Base sa investigasyon, nagpang-abot ang mga biktima, edad 17 at 18 anyos, ang sospek at kasama niyang isa ring gwardya sa labas ng isang establishmento. Doon daw inudyukan ng dalawang gwardya ang dalawang biktima na nauwi sa rambol. Wala kabantay ang mga batanon nga kaning usa ka security guard ay nagdaog hinagiban mo ning naigo gyud og dunggab ang kaning 17 o 18 years old. Hindi na-recover ang ginamit na patalim. Kalaunan, naaresto ang kasama ng nanaksak. Giit niya, galing sila sa isang inuman at napadaan lang daw sa lugar. May tinanong siya sa isa sa mga sugatan nang bigla umano silang kuyugin. Gibuong nami pagdayang lakaw namo kay manguli nami. Ikulata mi diretso. Sumbag ko dire nya pag magidakdakan ko bato. Ito nga magay kay akong nasagang kay dire mas naong dako mga bato. Ito nasagang nako dire. Ito natagak sa akong tiil. Sinabi rin niya na hindi siya ang sumaksak sa mga binatilyo. Iniimbestigahan na ang insidente. Sa Lapu-Lapu, Cebu pa rin, kuha yan ng isang netizen sa isang batang nasagasaan ng tricycle. Ayon sa pulisya, nakatayo ang bata at kanyang nanay sa gilid ng kalsada. Humingi ng pera ang bata sa kanyang nanay at nang bigyan, bigla na lang umanong tumawid. Doon dumaan ang tricycle na nakabangga sa bata. Nagtamo siya ng bali sa mga paa. Giit ng tricycle driver sa pulisya, hindi niya nakita ang pagtawid ng bata sa kalsada. Kuan man ang ginikanan nga possible maariglo sila. Ang ilahalang is magpagasto lang sa gastuan sa operasyon. Pansamantalang pinalaya ang driver matapos magkipagsundo sa magulang ng bata. Naglalagablab na apoy ang gumising sa ilang residente sa Isabela, Basilan nitong Lunes. Ayon sa Bureau of Fire Protection, 5 bahay ang nasunog. Kabilang sa mga nasawi sa sunog, ang 3 magkakamag-anak. Inaasikaso ng lokal na pamahalaan ang mga biktima at ibang nasunugan. Sa tala ng BFP, nasa 5 pamilya ang apektado ng sunog. Initial po no, kasi majority ng fire dito sa Isabela po is electrical po. Imbestiga sila ngayon, this is not yet final. Under investigation po sir. Nagdeklara ng fire out matapos ang mahigit 1 oras. Tinatayang aabot sa mahigit 800,000 piso ang pinsala sa sunog. Luan May Rondina ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Update tayo sa pamamahagi ng tulong sa mga inilikas dahil sa pagputok ng Bulkang Kanlaon. Kausapin natin si DSWD spokesperson Asek Irene Dumlao. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rafi. Opo, paano po ba yung sistema ng pagpapaabot ng tulong sa mga evacuees na lumikas dahil po sa banta ng Bulkang Kanlaon? Well, ang Department of Social Welfare and Development ay nakikipag-ugnayan po sa mga para identify ng ating mga internally displaced persons at pagtitiyak na tulong. But po doon, more 4.0 million pesos worth relief aid. Asek? Opo, Asek, napuputol lang po yung ating linya ng komunikasyon. Kung pwedeng gumalaw lang ho kayo ng konti. Binabanggit niyo po ilang milyon na yung naihatid na tulong? Yes, nakakahalaga na po ng mahigit 4.3 million pesos. Yung pahatid na po natin na tulong sa mga lokal na pamahalaan. Ito po ay binubuo ng family food packs and non-food items, particularly hygiene kits at mga sleeping kits. Meron po tayo rin na ginagamit. Actually, may ginagamit tayo yung family assistance card in emergencies and disasters. So, itan po niya, namomonitor natin yung distribution ng mga relief items at gayon din po na profile natin yung ating mga internally displaced persons na identify natin ano pa yung kakailanganin nilang tulong. Ilang bayan o pamilya na po ba inahatiran ng tulong ng DSWD? Sa ngayon po, nadagdagan pa raw yung bilang ng mga inilikas at hindi lang sa Negros.
Tama po kayo, dito sa Negros Occidental at sa Negros Oriental, nagpapatuloy yung ating pagpapahatid ng tulong. Actually, yung mga nabigyan na natin ng assistance ay dito sa Bago City at sa La Carlota, mga municipalities ng La Castellana, Murcia at Pontevedra. Paano po yung mga residente yung piniling manatili doon sa kanilang bahay? Kasama po ba sila sa mabibigyan? Tama, meron din tayong mga naitala ng mga internally displaced persons na pansamantala nanunuluyan naman po sa mga tahanan ng kanila pong mga kaanak o mga kapamilya. Yung pong mga nakatira sa paligid ng Mount Ronlaon, particularly within the 6 permanent disaster zone, 6-kilometer permanent danger zone, ay talaga pong inililikas na in coordination, of course, with the local government units. At ang assurance naman po ng DSWD ay magpapahatid po tayo ng tulong po sa kanila. Okay, maraming salamat po, DSWD spokesperson ASEC Irene Dumlao. Salamat, Rafi. Mainit-init pong balita, inaprubahan na ng Bicameral Committee ng Kongreso ang panukalang national budget para sa susunod na taon. May ulat on the spot si Mav Gonzalez. Mav? Tony, kaka-adapt lang nga ng Bicameral Conference Committee ng 6.352 trillion 2025 National Budget BICAM Report. Pero sa ngayon ay wala pa tayong detalye kung kasama ba rito yung pagtaas ng OVP budget na ngayon ay nasa 733 million pesos. Ilang senador pa raw ang hindi pa nakikita yung report kaya hindi pa nila ito pinipirmahan. Wala pa ring impormasyon kung ibinalik yung pondo ng ACA program na tinanggal naman ng Senado. Pero ang sabi ni Senate Committee on Finance Chairperson Senator Grace Poe ay tinaasahan ng Kongreso ang pondo ng makahalagang ahensya, partikular na yung sa social protection, livelihood programs, health, education at disaster response. Sabi naman ni Senate President Chis Escudero kanina ay pagbibigyan daw nila ang presidente sa pondo para magawa yung mga plano at priorities ng administrasyon. Ang ilang senador na nakausap natin ay hindi raw muna pipirma sa BICAM report dahil hindi pa raw nila ito nababasa. Kabilang dito si Senador Risa Hontiveros at si Senador Bato de la Rosa. Ang hiling naman ni dating Senate President Mig Zubiri ay ibalik sa NEP levels yung ilang ahensya na sinusuportahan nila. Ang sabi naman ni Senator Grace Poe dito ay in most cases, balik naman daw sa NEP level yung mga pondo. Mamaya, Tony, inaasahang ira-ratify na ng Senado at ng Kamara ang bicameral report para ipadala na rin sa Pangulo at mapirmahan bago magpasko. Tony? Maraming salamat, Mav Gonzalez. Mga mare at pare, may mga bagong aabangang sparkle artist dito sa Kapuso Network. 10 ang pumirma kahapon sa Sparkle GMA Artist Center sa pangunguna ni GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez at Sparkle GMA Artist Center First Vice President Joy Marcelo. Kabilang sa mga pumirma ng kontrata, ang singer-songwriter na si Rene Dominic, singer-actor at pilot na si Ronnie Liang, at ang singer na si Gian Magdangal na nagbabalik GMA Network. Dagdag din sa listahan ng Kapuso leading men, sina Kevin Dasom at Pulang Araw star Jay Ortega. Kapuso na rin si Ryle Santiago na wish makasama sa project ang kanyang nanay na si Sherilyn Reyes Tan. Pumirma rin sa Sparkle ang mauhusay na mga aktor na sina Arthur Solinap, Carlo Gonzalez at Michael Flores. We're very happy na nakita naman natin na ang dami naman nilang tried and tested. They all have exceptional talent and they're very welcome to join us in Sparkle.